So guys, this is 500 plays, ang inyong lingkod. So, long time no see, long time no upload mga idol kasi medyo busy tayo sa ating buhay-buhay. So, ngayon for today's topic, ang pag-uusapan natin is about sa combo ng 500 against sa Arba, no? Kung paano ko ba yun i-utilize ang aking skills, and then paano natin matatalo yung kalaban effectively using our skills and battle IQ, you know. Alam nyo na, di ba? So, ngayon, medyo nagpapataas tayo ng AQ by 500 plays kasi meron tayong pinaghahandaan na kalaban natin dito sa game, no? Ang tingin ko mapapataas ko pang AQ is nasa around 300 pa or 300 plus pa ang makukuha nating AQ dun sa codex natin mga idol, no? Medyo marami lang talaga tayong kailangang gawin para ma-hit natin yung goal natin na yon, kasi alam niyo na medyo mahirap talaga magpataas ng AQ. Parang parang EVA rin yan mga Lodi Cakes, no? So, I advise na focus lang sa goal at paisa-isa lang mga idol, no? Huwag tayong tatama rin na gawin yung yung dapat sa karakter natin. Kung gusto nating lumakas yung ating karakter, 'di ba? At matuto tayo paano mag-build, 'di ba? So hindi lang yung focus kasi. So ito, no, pinapataas ko ang aking mga idol, yung aking constitution. Consti 15 pa lang 'yan. So kailangan natin mapa-consti 16 or 17, kaso medyo ang hirap na talaga. Nasa madugo na 'yan, lalo na tong ang hirap kunin nitong promotional match na yan. So alam naman ng lahat yan na kung paano kahirap kunin yan mga idol, ano? So ang natin dyan, ang advice ko dyan is makukuha nyo yan ng mabilisan kung meron kayong alt mga idol. So crop kayo doon pag nag-trade. So lipat nyo sa character nyo o dun sa main nyo using your alt, di ba? So ituturo ko yan mga idol pagka siguro mga susunod na na video natin, papaano natin yan. At saka ito naman, no, ang rare itong epic natin na artifact, no. So papataasin natin yan, i-inherit natin yan, okay? So ito na nga mga idol, at na natin ang ating topic ngayon. Ayun, namatay na nga si 500. So naka-EFK tayo dyan, no? Sino ba yun? Si Angeli, si May Angeli. Si May Angeli yan, malakas yan mga idol, masakit yung damage niyan. So, lagi ko siyang kalaro, kausap ko rin yan sa mga mga events diyan sa build ng karakter, kung ano lang, kausap ko yan. Tropa naman yan si May Angeli, no? So, tara, laruin natin siya mga idol at ipapakita ko sa inyo kung paano yung combo na ginagawa ni 500 plays against sa Arba na ahead sa atin at mataas yung KD rest then at masakit yung damage kung paano natin ginagamitan ng clutching yan, ano? So, ayan, no? So, mapapansin nyo, ang ginagawa ko, hinila ko kagad siya para ma-reset yung yung stun, diba? Kasi kung may kung nakabaratan siya, mare-reset ka agad, di ba? Tsaka ang ginagawa ko diyan, kung kaya ko namang i-burst yung kalaban mga idol, binu-burst ko na talaga. Hindi ko na hinihintay yung KD ko, baka sinasabi nyo sayang yung KD ko. Kung kaya namang i-burst na lang sa isang skill na lang din, tapos na-stun. So ayan, namatay na nga tayo mga idol. So may hindi pala nag-effect yung dark niyan natin, no? Siya may dark niyan. Ulit, laruin lang natin siya, idol. So ang nito, ang bottom line nito mga Lodi, ang ginagawa ko dito is more on timing ako pag gumagamit ng ng skills. Tsaka
ginagamit ko yung skill utilization ng maayos. Kasi yung skill ng warrior, napakaganda ng effect niyan. Ang daming stun niyan, apat ata ang stun ng warrior. So dapat natin i-utilize natin ng maayos. Once na ma-stun na kasi ang kalaban, tuloy-tuloy na yan. Tulad nito. Okay. So pagka ganyan, nagbinadodge ko yan ng berserk kapag isiseeking ako para hindi rin ako ma-stun mga lodi. Tapos kapag nakikita nyo yun, 'di ba? Kapag nag-venomous siya, automatic sinasamahan ko agad ng pindot kagad ng barbaric para matanggal ako doon sa AOE ng venomous kasi masakit yung venomous mga idol. Malakas magpalambot 'yan, 'di ba? So napapansin ko parang umiilaw siya sa atin mga lodi. Although na nasa almost 330 na yung natin, yung debris natin. So mataas yung dev success niya or talagang hindi ko na siya mag-up. So ayan, pampakunat ng konti. And then ayan, kalaban ng atin. Masakit nga talaga, tingnan niyo, 'di ba? Masakit. So medyo tayo mga lods, delikado tayo dito sa round na to. So ayan lang, hindi siya madalas nakikd mga lodi kasi mataas yung KD rest din nito ni Angeli. Tapos talaga malakas talaga yung damage niya. Lalo na kapag umiilaw yan sa akin. Tingin ko umiilaw talaga yan. So tingnan mo, patay tayo, 'di ba? Testing ulit pa. So mukhang tayo dito. Delikado tayo rito. Ayan, patay na nga. So ayan na. Malakas talaga yung damage ni Angeli kasi talagang solid naman kasi yung stats niyan. At isa pa sa lahat, rin yan, maganda rin yung mga yung build niyan. So, ahead siya sa akin kasi level 140 na siya lodi, tapos ako level 130. So I'm planning na magpa-level 140 na rin para ma-stretch yung yung stats na pa ni 500 kasi merong additional na magic stone tsaka magical soul orb, diba, sa level 133 tsaka level 131. So yun, meron naman tayong spare na so ito na nga ayan mga idol pagka binuburst ko na talaga kagad, yun naman na-stun siya, diba? Pag na-stun kasi ang kalaban, dire-diretso na yan, wala nang wala nang gisingan yan. Kasi ang tagal ng stun nito ni 500 kasi naka-legend barbaric to mga idol, tapos naka-legend iron shackle. So yan, kada hila ko may stun kagad yung pagka nahila ko siya, and then kung nakabaratan siya, anong tawag nito? Mare-reset yung baratan niya, and then susundan ko ng stun na skill ko, either yung body check, either yung body check or barbaric. So ayan iniwasan ko yung venomous mga idol kasi alam nyo na masakit talaga yan. So ayan nilalak natin siya. So napansin nyo dito, 'di ba? Tinutuloy-tuloy ko na kasi yung skill ko, kasi binuburst ko na talaga siya kasi mamaya makapag-pats pa siya. So panibago na namang combo na naman. Tapos ang mahirap dito sa mga idol, ang mahirap dito sa skill ng warrior is ang tagal ng cooldown. So pansin nyo talaga yan, kailangan dapat lahat ng lahat ng bitaw ng skill mo dapat hindi matapon yan. Once na natapon yung pagbitaw nyo ng skill, so medyo dumistansya na kayo, kasi talagang mahirap talaga. Kasi wala ka nang, ayan, dodge na natin, Mac. Tapos barbaric, hindi na dito na KD. So kung maaari kapag kaya nyo namang layuan nyo na yung Tapos ayan, kapag nag-inbi, relax lang kayo mga idol. So ang diskarte diyan kapag nag-inbi siya, hilain, kung nyo naman, magagamit nyo naman kaagad tong iron shackle, gamitin nyo na kasi tapos tingnan nyo yung direction niya kung nasaan. Kasi kapag nag-inbi yan, mag-step forward yan, medyo lalayo sa yan. So pagka kung nasa harap siya, i-nyo na kaagad mga lodi, i-gamitan nyo na ng iron shackle para bumalik siya dun sa sa pwesto niya. So ayan combo tingnan nyo pagka yung combo ni 500 yan, talagang natin i-utilize natin na maayos. So ayun na nga na time na tayo. Balik tayo sa secret pick mga lodi. So ganun nga dapat kapag bibitaw ka ng skills ka warrior, kailangan tansyado mo lahat ng mga idol, lahat ng pagbitaw ng skills mo.
alam mo yung effect, and then syempre yung battle IQ kailangan talaga yan. Alam mo dapat yung yung ano bang tawag dito, alam mo dapat yung ano ng kalaban, yung perks ng kalaban, ano ba yung skills ng kalaban na yan, anong effect ng skills ng kalaban na yan. Tapos basahin mo rin yung ano niya, yung kanyang galaw. So yung galaw niyan, either madalas nag-aano yan, nag-seeking yan. So berserk kagad, huwag kang maghihinayang na gamitin yung berserk mo. Kasi kapag ka na-seeking ka, at lalo na wala tayong baratan, na-stun ka, automatic yun, natagal pa naman ang stun din yan, mababurst ka na kagad. So wala na, patay ka na. Di ba? Wala na tayong wala tayong laban doon mga idol kapag ganun ang nangyari sa natin, sa karakter natin. So, wala talagang kalaban-laban doon, no? Ito no, natin siya. Chat natin si Angie. Tingnan mo, naka plus 9 Sarmati yan mga idol. Naka plus 9 Sarmati yan. Stop. Hindi natin hindi natin tawag nito. Basta-basta yan kasi mataas na yung AQ niyan, tapos talagang level 140 na siya, may perks na siya, 'di ba? Yung Magical Soul Orb, yung mga mga additional stats na yan, kaya nag-i-aim ako na magpa level 140 mga idol para dahil doon. So ayan na, medyo bumaba yung AQ niya dahil dun sa siguro secondary niya bumaba, kasi alam ko tier 3 yan na excuse me, na tier 3 yan na plus 9, alam ko plus 9 ganon. So nabawasan yung IQ niya, yung AQ niya pala. So although pa rin sa Sarmati, stop pa rin naman siya, so 250 AQ pa rin yun. So nagbawas din naman tayo ng EVA mga Lodi, kasi for the sake na magpataas tayo ng ng tawag nito, pampakunat. So ayun na-burst natin siya. Ganun yung ginagawa natin. Pagka lang, timing lang talaga sa skills, 'di ba? So ang natin diyan, ang bottom line naman nitong content na to mga idol. So pinapakita ko lang sa inyo kung paano mag-combo si 500. So nasa sa inyo na 'yan kung gagayahin nyo ba, or kung gagayahin nyo or meron kayo sariling combo, pero dapat gamitin nyo na maayos at kailangan hindi natatapon yung skill ng character natin, kasi once na yan, ang tagal ng cooldown yan, ang mayayari sa atin yan, wala na, at takbo-takbo na naman ulit tayo dyan, panibagong reset, ganyan, para makapag-burst tayo. Kailangan talaga reserve natin lagi yung skills ng natin, ng character natin, no? Hindi naman din basta-basta na batulan ng bato tayo ng skills, di ba? So ayan lang mga Lodi, medyo konting chat lang kaming dalawa nito ni Angie, no? Bumaba nga yung AQ niya kasi naging yung secondary niya na snipe, di ba? Yung plus 9 niya, yung tier 3, sinasabi ko kanina, di ba? Sayang, no? So ito, no? Yung stats natin mga Lodi. So ayan, balik natin. Yan yung stats natin mga idol, no? So nakita nyo na yung crit natin, medyo pinapataas natin yan. Ang aim ko dyan is 3,200 to 300 plus yung pag nag-berserk tayo to 3.6 yun kapag ka naging 3.3 yan. Medyo malayo pa sa katotohanan yan, pero kakayanin yan mga idol. Tapos yung crit EVA natin, so kahit na mapa 3k lang natin yan, okay na yan, or goods na yan. Plus yung barbaric charge na 200 na dagdag sa crit EVA. So 3-2 na yan, so malaki-laki na rin yun. So hindi naman lahat nasa yung calculation kasi niyan mga idol, basta hindi kayo nagkakalayo ng either 300 to 400 na gap sa excuse me, gap sa crit versus crit EVA. So meron chance, malaki-laki pa rin yung chance na hindi makikrit siya sa'yo, no? So at least maiwasan lang natin yan, since tapos itong natin, yung dev success natin, dev res natin is pinapataas na rin natin, di ba? 327 na siya mga idol. So ang gawin natin yan, since na 327 na siya, iano na natin, stress na natin yan hanggang 350 mga bossing, 350, para naman wala talagang, hindi na talaga iilaw sa atin totally yung mga kalaban natin, unless na lang talaga kung talagang mataas yung
dev success niya, di ba? So yun lang, no? So pagka mataas na yung dev res mo, ang iiwasan na lang natin yan, yung crit ng kalaban. So ang panlaban naman natin doon, yung mga redact natin na ano na nasa stats. Tapos yung crit redact, and then yung mga kung ano-ano pa, di ba? So yung 350 na skill skill attack and ano. So yun lang mga idol, mga lodi. Medyo yan lang muna for today's video at sana mayroon kayo natutunan sa sa content natin ito mga idol. So meron palang update pala, merong bagong item ngayon sa maintenance ng ng Mir 4. So manood muna kayo ng video ko bago kayo mag-online mamaya. So habang naghihintay tayo ng maintenance mga idol, lang muna tayo. Konting kwentuhan lang. So nood naman kayo ng video ni 500. Mag-subscribe na rin kayo mga idol at pakikalat na rin, paki-share na rin sa mga tropa ninyo para madagdagan naman yung suporta na nakukuha natin, di ba? So maraming salamat sa panonood kay 500 plays, sa mga walang humpay na sumusuporta kay 500 plays. Mabuhay kayo at Godspeed sa inyo lahat. Mag-ingat kayo lagi mga idol. Huwag niyong pababayaan ang sarili niyo. Babu! Good luck!